What's up, guys? Kamusta? Ngayong araw nga pala nakaschedule yung pagpapagawa ng aming sasakyan. Medyo matagal na rin naman namin siyang pinag-uusapan na kailangan na nga namin palitan ng gulong dahil nakaka-4 na taon na siya. At medyo nag-aalangan na ako pag tuwing aalis kami. Kaya yun, medyo maga kami nag-ayos ngayon, maga din kaming kumain. Ayan, habang kumakain nga kami, sinasabi ko kay Basha na mag-practice na siya mag-ulam ng ketchup dahil medyo mahal nga yung pupuntahan namin ngayon. Kaya yan, after namin kumain, pinalamig ko muna yung sasakyan para pagsakay namin mamaya hindi na siya ganun kainit yung upuan. Yun, pinantay ko ng mga ilang minuto, tapos sumakay na rin ako. Inantay ko na rin si Basha. At ito ko isa, pinagtataka ko lang, ewan ko lang kung sa amin lang ba ito nangyari o sa inyo rin, yung tipong mauna maligo at mag-ayos yung partner mo, tapos habang nag-aayos yan, lagi pa yan magsasalita, paalis na tayo, hindi ka pa magbibihis, hindi ka pa mag-ayos. Tapos ang ending, ikaw pa rin naman ang mag-aantay dun sa sasakyan. Ewan ko lang kung sa amin lang ba nangyayari to o sa inyo din. Comment nga kayo, guys. At yun, umalis na nga kami, nag-expressway na para medyo mabilis. Pero bago kami dumiretso dun sa shop, may dadaanan muna kami, yung tint naman. Actually, napagawa na namin to siguro mga 2 weeks na. Kaya lang yung harapan medyo masilaw. Yun, pansin nyo naman sa video. Kumbaga, ang pinalagay kasi namin medium dark lang. Parang gagawin sana namin ngayon dark. Pero nung nakausap ko na yung boy, mas maganda daw yung ipa-dark, yung taas lang, para pagkagabi hindi siya ganong kadilim. Tama nga naman. Pag park ko at pagbaba ko ng sasakyan, may nakita ako mga big bike. Ang gaganda. Kaya hindi ko na nabidyohan yung paggawa ni Trope. Nabidyohan ko saglit lang, tapos balik ulit sa big bike. Pag nakakita kasi ako ng mga big bike, parang iba yung saya, iba yung nararamdaman mo. Kumbaga, lalo kang sisipagin baga. Pero kung bibili man ako ng big bike, siguro ito yung grade, medyo mababa lang kasi. Kumbaga, abot na abot ko to. Pero tanungin ko kayo, guys, kung bibili man akong big bike, saan kaya ako kukuha ng pera? Ang gaganda ng mga nakapark dito. Merong Yamaha MT-10, merong Harley, meron din yatang Kawasaki, tapos meron ding Honda ata yung isa kanina. At yun, kaka-video ko nga sa mga big bike, hindi ko na malayan, tapos na pala. Kasi mabilis lang naman talaga siya, kasi maliit na part na lang yung lalagyan ng tint. Kumbaga yung upper side na lang ng windshield, kasi yun yung masilaw kaya pina-dark ko na lang siya ng konti. Tapos yun, habang bumabiyahe kami, tumawag si boss na bandang alas 12 pangarating ng Max. Kaya yun, sakto kumain muna kami. Duman muna kami sa isang kainan. Tapos hindi ko na binidyohan yung habang kumakain kami, basta nabidyohan ko na lang. Ubos na yung pagkain. Nung after namin kumain, umalis na kami. Ang gagawin pala sa pick up ay magpapalit ng mags, ng gulong, ng spring, ng shock. Tapos ililift siya ng 2 inches siguro, para daw hindi sasayad yata yung gulong. So yun, maya maya lang dumating na rin kami ng shop. Ina-assist na kami ni Tropa. Nagsasign na si Tropa, kaliwa nga, kaliwa. Hindi ka ba makaintindi? Ge, kaliwa. Ayan. Pagbaba mo, ang dami mong makikitang mags. Bukod dun sa labas, meron din silang room na puro mags din ang display. Kumbaga mamimili ka na lang. Kahapon pumunta na kami dito, kaya lang wala yung mags na gusto talaga namin. Sabi ni boss, kung tutuloy talaga kami, ipaparash niya daw ngayon. Para kinabukasan, darating na yung mags. Yun nga, yung sabi niya, mag-alas 12 na darating yung mags. Sakto. Kasi dapat next week pa-deliver. Oo nga, sabi niyo nga kapag. Parang napang pa sa stocks nito. Kasi usan ko hirap, luminisan. Usan, hirap ng stock. Yun, guys, pagdating nga namin, nagantay pa siguro kami mga 10 to 15 minutes bago dumating yung mags. Pero pagdating naman, nung i-unbox na nila, tinawag na nila ako. At yun, pagbukas pa lang ng box, parang na-excite na agad ako ikabit Yun, yung ibang tropa naggagawa na rin. Nagpapalit na rin yata sila ng mga shock. Tapos yung isang tropa naman, nilagay niya na yung gulong dun sa bagong mags. Actually, bago din naman tong gulong. Tugmang-tugma yung kulay ng mags dun sa kulay ng sasakyan. Yun, yung ibang tropa nagkakabit na ng shock. Iniisip ko dati abutin ng 5 hours, 6 hours ang magpapagawa ng ganito. Pero hindi naman.
Actually, inabot lang sa ng mga 2 hours lang siya mahigit eh. Kaya naikabit na lahat. Spring. Tapos maya-maya, tinest drive na rin nila. Para kung may problema man, at least nandito pa kami. Pwede pa nilang remedyo. So yung pag-alis nila, balik muna ako dito sa room. Nandito si Basha, nag-aantay. Wala, kwento-kwento muna kami. Tapos maya-maya lang, tinawag din kami ng isang boy na nandyan na nga yung pick up. At kakausapin na ako ni Bossing, yung may-ari na siya. At ayun, nag-ready na kami ng pangbayad. At yun guys, tapos na kami magbayad. Ito, pauwi na kami. Hindi ko na na-videohan yung pagbayad namin kasi tig-pipiso din naman yung binayad namin. Matagal pag-video. Tapos yun, pauwi na kami. Usap kami ni partner kung mga ilang buwan nga kami mag-uulam ng sardinas at ketchup. Sa mga magtatanong or may balak din na i-upgrade yung pick-up nila, siguro yung reviews niya sa next video na lang kasi hindi ko pa siya nadadrive ng matagal. At yung presyo ng pag-upgrade siguro sa next video na lang din. At ito nga pala yung dati niyang itsura ko is bago namin siya dalhin sa shop. Bago namin siya dinala, tinanggal ko muna yung fender niya sa gilid. Yan, kasi may fender pa siya, ipansin nyo. Tapos ito na yung itsura niya ngayon nung napalitan na siya ng gulong tsaka mags. Laki ng pinagkaiba. Mukha na siyang macho.